Baryo na magkabilang panig ng mga dapat manaig, kalikasan o kaunlaran. Sa kanan, representing kalikasan, pag-ikay para kay Smaglas. Pito, sumali na sumpang saklas sa hindi matatawa na nagulong. Dinala ang mga tulagan na nila sa lakat ang mga kalaban na pinapagulong. Pabalik ang mga kabusad sa bawat aking pagkilos. Persadong sasakmal ang bawat. Sa kaliwa naman, representing kaunlaran, pag-ikay para kay Basilio. Sa suporta mong binibigay ang galang ako. Kahit di ako perfecto, kinumpleto mo ako. Sa ayaw at sa gusto mo, dapat malaman ng lahat na ikaw ang dahilan kung ba't ako nagsusulat. Yun, para sa mga hindi nakakalam, binigyan po natin sila ng topic nung last week pa para mapaghandaan, mapag-aralan ng mga sasabihin at didepensa. Hindi sila pwede pumili kung anong gusto nila i-represent, kung kalikasan o kaunlaran, at swertihan na lang kung kanino pupunta ang kalikasan, swertihan na natin kung kanino matatapat ang kaunlaran. Nabunot ni Smaglas ang para sa kalikasan at nabunot naman ni Basilio para sa kaunlaran. At kahit sobrang bilis nila pareho, pinagbigyan nila ang isang grupo ng NGO para talakayin ang isang maselang bagay na to. At syempre para magawa na rin ang battle na to. Kaya magkikita tayo para sa ating dalawa. At nanalo si Smaglas sa toss coin at mas pinili niya mauna. Isa't kalahating minuto. Yeah. Unang banat para kay Smaglas. Yeah! Walwalan, magingay! Alam nyo ba kung tutusin, masarap ang buhay natin kung maaliwalas ang paligid. Sariwa ang hangin nating hinihinga at malinis ang tubig. Maraming malililim na punot halaman sa kapaligiran. Mga bituing nagkikislapan sa kalangitan habang yung huni ng mga ibon sa umaga parang nag-aawitan. Pwede kang humiga sa damuhan o magtampisaw ka sa sapa. Maligo ka sa bati, sa dagat o sa lawa. May prutas kang makukuha pag umakyat ka sa bundok. Pero lahat yon nawala na dahil sa tulad nyong mga bugok. Kayong mga kwari ang may kasalanan kung bakit may baha. Kasalanan nyo na nga, tas ngayon kayo pa naging matapang. Pinagtutungkad nyo yung mga kabundukan, tas gusto nyo sa amin wala lang. Para daw di masayang, pero di nang hinayang. Sa mga tunay na perwisyo, sakripisyong dulot ng kaunlarang, kayo lang din ang nakikinabang. Yung mga pagputol nyo sa puno, dati pang issue na hindi pa matapos. Kaya nga sa tuwing umuulan, wala na ring tigil ang agos. Pababa dire-diretso, papunta sa maraming bayan. Kaya siguradong bahana naman sa Montalban, San Mateo, Marikina, hanggang sa Kamay Nilaan. Diba? Kaya lalong nagkaka-traffic eh. Hirap makausad, parang love life mukha ko. Eh paano? Sabing may traffic lang nakakaranas ng forever, si Gago. Nagtataka pa ang pota. Eh matanda ka na, pangit ka pa, walang bola. Tuwing galing siyang congressional, papuntang Katipunan, lagi niyang naaalala yung ex niya, si Tandang Sora. Naalala niyo ba yung baha nung nakaraan? Yung tubig na galing sa taas ng Wawada. Sobrang daming nabahaan, kaya yung mga tao kawawa lang. Piruin niyo, wala nang ulan, may baha pa din. At hanggang liig pa. Maya-maya lang, malingat ka, pukin ang ina hanggang bibig na. Kaya ang ulan, diretso agad sa pagbagsak kasi nga wala nang pumipigil sa tubig. Puro lupa pa yung dinadaanan, kaya natural na magiging putik. Eh paano? Lahat na lang gustong angkinin netong mga sakim. Putol lang kayo ng putol ng puno, di naman kayo nagtatanim. Yun, unang banat para kay Basilio, makinig oh. Yo! Walwalan, magingay! Hoy, chismosong pagong! Ano yung sinasabi mong konting ulan, bahana naman? Pag-asa na nga nagsabi kung ba't nagbaha nung nakaraan. Yung pangkalahating buwan na volume ng ulan, bumuhos lahat sa isang araw lang. Napakaraming tubig niyan. Hindi na kayang sipsipin ng punot halaman. At kaya may bahana naman, kasi nga may ulan. Kung walang ulan, magbabaha ba? Ha? Gunggong! Tungaw! Kahit malapit kami sa ilog, hindi nagbabaha doon. Pag tag-araw. Ikaw na rin na nagsabi. Yung malaking porsyento ng tubig baha sa taas ng Wawa nagmula. Ang tanong, may quarry ba sa taas ng Wawa? Wala! Walang quarry doon. Kasi protected area yon. Pero hindi yung binabalita ng mga bias ng media.
Dahil kung may quarry talaga sa taas ng Wawa, di sana, matagal na yan lumabas sa social media. Ngayon pa, cellphone mo na lang ata, walang camera. Ito pa, tinungkab daw ang kabundukan. Malamang kasi nga quarrying. Pero kahit private property pa nila yan, kung walang permit ng kagawaran, hindi yan pwedeng galawin. Ang grasya, hindi ko saan dumadating. Kailangan kumilos ka rin. Ultimo magsasaka natin. Nagbubungkal muna ng lupa bago makapagtanim. Ibig mo sabihin, pati magsasaka natin, naninira ng kalikasan. Kumhang, kailangan nila yan para sa kanilang kabuhayan. Pasalamat ka sa mga yan, sila gumagawa ng paraan para magkakanin ka lang. Kung di sila nagbungkal ng lupa, kung di sila nagtanim ng punla, kung walang palay na makuha, makakain mo ba yung lupa? Yung bukbok, pwede pa. Nalalaman ka pang masarap mabuhay kung sariwa ang hangin. Talaga ba? Malaman-laman ko, nagra-rugby ka pala. Kala ko pa naman, pang-sports na rugby. Pandikit lang pala. Pollution din yon, tanga. At yung plastic na ginamit niya, kung saan lang tinatapon ng bugok. Yun pa naman yung klase ng basurang bumabara kasi hindi yun nabubulok. Hoy, tulok! Huwag mong ipatigil ang quarry. Kung meron dapat itigil, yung pagsinghot mo ng rugby. Hindi yan makakabuti sa'yo. Makukulta dyan ang maliit na utak mo. Hindi ka na naawa sa ilong mo. Magang-magana, oh. Oo, sobrang laki na. Parang kalembang ng simbahan yung hulma, bawat isa. Mas malawak pa yata yan kaysa sa Mall of Asia. Alam ko na! Para mabawasan ang traffic sa kalsada, diyan natin lilipat yung EDSA. Walang iya ka, pahirap ka sa bayan. Hindi mo ba alam, maraming umaasa sa mga quarry na yan. Nagbibigay sila ng trabaho sa mamamayan, sa mga driver, sa pahinante, sa dispatcher, sa ahente, sa tagalinis, sa katagatanim. Kaya sabihin mo sa akin, sino ba talaga ang sakim? Kami mga tumutulong sa kapwa o kayong naninira ng kapwa para lang kumita. At kaya ayaw mo sa kaunlaran dahil mas tamad ka pa kay one time! Pangalawang bayad para sa Smaglas, makinig ko.